Nakatutok ang pamahalaan sa sitwasyon at aktibidad ng Bulkang Taal. Samantala, muli namang nanindigan ng gobyerno na patuloy nitong isusulong ang mapayapang paraan ng pagresolba sa isyu ng West Philippine Sea. Si Alan Francisco sa Sentro ng Balita, live. Naomi, nakatutok nga ang gobyerno sa nagpapatuloy na aktibidad at sitwasyon ng Bulkang Taal. Gayon din yung mga epekto nito sa mga karatig lugar, in particular, yung epekto ng Bulkang Taal. Yan, Naomi, ang sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Assistant Secretary Joey Villanueva o Villarama sa kanyang panayam sa media kanina lamang. Naomi, tulad na lamang ng sinabi ni ASEC Joey Villarama ay pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga concerned agencies kaugnay ng aktibidad ng bulkan, tulad na lamang ng Department of Health at iba pang ahensya. Kasabay nito, Naomi, ang paalala ng gobyerno sa lahat na mag-ingat, lalo na ang mga vulnerableng sektor tulad ng matatanda o may sakit. Mag-ingat po ang ating mga kababayan. Alam natin na meron pong ash na nasa hangin po ngayon na nakakakos po siya ng different diseases. So andun po yung panawagan na mag-ingat hanggat maaari po. Kung hindi kailangan lumabas ng bahay, wag po tayong lumabas. Yung mga mag-aaral nga natin ay online classes sila, lalo na dun sa mga apektadong lugar. Pahayag yan ni Assistant Secretary Joey Villarama. Samantala, Naomi, sa briefing naman sa Malacanang na pinangunahan ni na Presidential Assistant on Maritime Concerns Secretary Castor Centino at spokesperson Alexander Lopez, binigyang diin nila ang posisyon o statement ng pamahalaan kaugnay ng insidente sa Skoda Shoal nitong August 19 kung saan binangga ng Chinese Coast Guard ang BRP Bagakay. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ng National Maritime Council na nagsasagawa ang BRP Bagakay at BRP Engaño ng kanilang regular at routine logistics mission sa West Philippine Sea noong August 18. Pero umaga ng August 19, binangga ito ng Chinese Coast Guard vessels dahilan upang madamage ang Philippine Coast Guard vessels. Sabi ng National Maritime Council, isa itong unprofessional at delikadong aksyon ng Chinese Coast Guard at paglabag rin sa international law. Kabilang na ang UNCLOS at sa 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Kaya naman, Naomi, hinikayat ng Pilipinas ang China na iwasan ang mga agresibong aksyon at tumalima sa international law. Nabahala ang Pilipinas sa anilay harassment na ito ng China sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dahil dito, nanindigan ng National Maritime Council na nanatiling committed ang bansa sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang madiplomasyang aksyon at mapayapang pagresolba sa disputes. Tuloy-tuloy ang Pilipinas, sabi ng National Maritime Council, sa pagkataguyod ng karapatan at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Magpapatuloy rin nila ang routine maritime activities ng bansa at pagprotekta nito sa teritoryo. Yan ang balita muna mula rito sa Malacanang, Naomi. Maraming salamat, Alan Francisco.